Magandang araw mga banateros. Usap-usapan ngayon, set up lang daw ba yung paghuli kay Franco Mabanta o may mas malalim pang laro sa likod nito? Nako po, ikomento nyo dyan ha kung meron kayong alam. Bakit parang ang bilis ng operasyon pero ang dami namang butas sa kwento? Nako. Habang abala ang bayan sa flood control, iskandal. Biglang sabi ni Ping Lacson, wala daw mastermind. Lupit, iba ka. Ang tanong, wala talaga? O may pinoprotektahan ka lang? Yon. Ano bang maletang meron ka? De, tanong lang ha, maleta bang niya yan? Yan yung, ano bang tawag doon? Yung Samsonite? O yung mas mamahaling maleta? Hindi natin alam eh. Baka meron siyang maleta, hindi natin alam. Siyempre, nagtatravel yan, kaya baka may maleta yan. Kasi ganito yan eh, sa laki ng perang pinag-uusapan, as in billion, ha? At kung paano inailusot, nailabas sa gobyerno yan, mahirap paniwalaan na walang utak sa likod nito. Napakalabo nun. At pag-usapan din natin na matinding pagbuking ni Marcoleta kay Lacson. Yun. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko sa iyo, Senator Marcoleta. Iba ka talaga. Samantalang, marami namang netizen na nagtatanong, ginagamit na ba ng NBI ang kanilang kapangyarihan upang patahimikin ang mga kritiko? Ulitin natin kritiko. Hindi ho lahat ng kritiko ay Duterte supporter. Okay? Bakit parang sunod-sunod ang target sa mga taong maingay laban sa administrasyon na to? Yan ang ating hihimayin. Banateros, himayin natin isa-isa dahil baka mamaya hindi lang ito simpleng balita, kundi laban na ito sa kapangyarihan at katotohanan. Yun. Exciting ang ating programa ngayong araw na ito. Exciting ang ating pag-uusapan ngayon kasi ang lupit ho na mga nangyayari ho, especially ho doon sa issue ng ano bang kinaugnayan nung nangyari kay Franco Mabanta at dito sa issue ng flood control scandal. Okay? Kasi tandaan niyo, hindi ito simpleng bagay lang. Ako naniniwala ko ito'y parte ng mas malaking grand plan, okay, o mas malaking teorya kung saan inililihis ang taong bayan kung sino talaga ang mastermind. Kasi bigla-bigla na lang naglabas si Lacson na wala daw mastermind. Kasi ngayon, whether you like it or not, people are looking for the mastermind. Hindi pa pwedeng yan. Hindi pa pwedeng yan po ay anuhin natin, isnabin o parang baliwala na lang na hindi. Walang mastermind. Hindi pa pwedeng ganun. Di ba? Hinahanap ng taong bayan yan. Pero ngayon, tila ang focus dito kay Mabanta at yung pangingikil. Ano ba ang nais iparating ng NBI o ng gobyerno sa taong bayan habang etong flood control controversy ay unti-unting nawawala? Anong nais iparating nitong paghuli kay Mabanta? Hindi kasi pwedeng wala lang eh. Meron silang plano. Meron silang nais ipahatid sa taong bayan. Di ba? Ito ba ay set up lang talaga? O baka naman may naglalaglagan na hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin yung mga panglabas na player. Katulad ni Mabanta. Katulad ng mga kasamahan niya. Pero meron talagang nasa likod ng mga pangyayari.
Ito, himay-himay natin yan. Panoorin muna natin tong balita na to. Na setup lamang daw, yan po ginigit ngayon ng vlogger, influencer at content creating platform founder na si Franco Mabanta matapos ang arestuin ng NBI sa Pasig. Kaugnayan ng umano'y mali-maletang perang tinanggap ng kanyang grupo para umano hindi ikanta si dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline. Ang balitang yan si Gio Robles. Mali-maletang perang may kabuang halagang 75 million pesos ang nakalatag sa mesang ito. Ito ang marked money na kunwari ay paunang bayad ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa 5 lalaki na Ito mga kababayan, atin munang tayo 'di ba? Paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo ito. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kasi may mga nagko-komento na bakit daw nakapaglabas ng pera ang NBI sa ganyan. Ibig sabihin, paano nila na-entrap, paano nakapaglabas at nakapagbayad di umano si Romualdez ng pera. Ito, sabi ko nga sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Doon tayo sa totoo. Huwag tayo mag-imbe-imbento. Ganito yan. Ang paliwanag ng NBI at paliwanag din ng mga ilang batikang mamamahayag, katulad po ni Ted Filon. As a matter of fact, hindi ko lang kasi nagka-copyright po sila Ted Filon kaya hindi ko mailagay dito. Ang paliwanag nila dyan, yung nasa ibabaw lang ang totoo. Yun yung pera ng NBI. Hindi daw pera ni Romualdez daw. Yung nasa ilalim, mga fake na money na yun. Yung pinapagawa nila. At yan daw ay napondohan nila yung nasa itaas sa pamamagitan ng confidential funds. At yung nasa baba, mga peke na yon. Yung madaming pera na yan, yung pinapakita, yan. Yan, peke na daw yan. Yung mga nasa taas lang ang totoo. At sabi naman, yan naman din ay parang sinang-ayunan na rin ni Ted Filon. Na sabi niya nga, ginagawa talaga yan sa mga operations. Okay? Ito, pinapaliwanag ko lamang po sa inyo. Kasi sabi ko sa inyo, patas tayo dito . Hindi tayo yung bias. Yun yung kanilang paliwanag. Okay? Yun yung ating sinusundan. Kasi nga, sabi nung iba, nagtatanong sila na paano daw ba nakapaglabas ng perang ganyang kalaki. 75 million kung naka-freeze yung account ni Romualdez. So, meron silang lusot. Given, okay. lalaki na nangikil umano sa kanya. Sa isang exclusive subdivision sa Pasig, nakipagkita kagabi ang grupo sa nagpakilalang tauhan ni Romualdez. Pagkakuha ng marked money, dito na nagpakilala ang kanilang ka-meet up na ahente pala ng NBI. Arestado ang leader ng grupo na si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network at 4 na iba pa. Ayon sa leader ng grupo, set up ang nangyari. Yeah, it's not true. It's not true. That's it. So hindi kayo nag-extort No. 300 million pesos? No, definitely not. How can we extort when they were the ones who came to us? Ayon sa NBI, nakaraang taon pa umano lumapit sina Mabanta sa kampo ni dating House Speaker. Pero kamakailan lang dumulog sa NBI ang kampo ni Romualdez para magreklamo. Alam mo, ito again ito ano lamang po, ito ay mga teorya na nakikita ko. Okay? At base rin sa aking mga nababalitaan. Ikikwento ko sa inyo, ha? Kasi ganito, 'di ba? Actually, meron namang balita na noon pa. Ewan ko kung totoo, kasi hindi ko masyado na pinanunood dyan nung may naaamoy na ako sa PGMN. Sa totoo lang, hindi lang ako nagsasalita pero may naaamoy na ako nung una . Sabi ko, nako. Marami kasi dyan na ito talaga si Franco Mabanta, PR talaga ito . Okay, PR man talaga to. Tapos nung nagtayo siya ng online na news, may naamoy na ako. Sabi ko, okay, gagamitin ito para sa kanyang kliyente. Kaya hindi ko masyadong sinasakyan yung kanyang mga expose ko, no? Yung expose, lalong-lalo na mahilig mag-expose dyan yung babae nila. Na ngayon, sabi nila, nagsara na ng kanyang account. Or na. Alam mo, dati pa, marami na ako nababalitaan na ang backer daw nitong PGMN ay si Romualdez.
Oh, yan ay nababalitaan ko, naririnig ko. Pero syempre, hindi natin binabalita yan dahil sa ano lang kwento-kwento lang ng sa mga inner mga vloggers. So sabi ko, tapos ang sabi nila sa akin, tingnan ko daw yung PGMN, hindi bumabanat kay Romualdez. Bumabanat kay Marcos, pero kay Romualdez hindi bumabanat. Hanggang may narinig nga akong kwento na nung napasok doon si Attorney Rowena Guanzon, di ba matindi bumbira yung kay Romualdez? Sabi daw kwento lang sa akin, ito ay kwento, hindi ko alam kung totoo. Sabi sa akin, pinipigilan daw si Attorney Rowena Guanzon. Tanong niyo sa kanya. Ngayon, nung pinipigilan daw siya, eventually nakita ko parang nawala, nalipat sa Net25 at saka merong programa sa SMNI. Kasi sa SMNI, ito, I cannot talk sa Net25 kung ano yung kanilang ano. Pero sa SMNI, walang ganyan. Bumira ka kung gusto mo. Kami nga pinapayagan di ba? Ibig sabihin, ang freedom of speech sa SMNI sobrang pinababayaan yan. Kasi nga, yan ang kalayaan mo. Even ikaw ay, sa totoo lang, ang dami na pong demanda ng SMNI dahil sa mga programa nila dahil yung mga host bumabanat. Pero gayon pa man, hinahayaan lang nila yun kasi freedom of speech yun 'Di ba? Kaya nga nung napansin ko na parang nawala si Attorney Rowena Guanzon doon, sabi ko may something nga. Tapos nung narinig ko tong balita na to, since last year pa pala nagkakaroon na daw ng negosasyon. So, kasi ganyan ang style ng mga iba Hindi ko sinabing sila pipitik ng konti, tapos magwa-warning doon doon sa pinipitik niya. Sasabihin, gusto mong tuluyan ka namin? Eto. Ayaw mong tuluyan. Eto. May mga ganyan talaga. Kaya yung mga nagsasabing quote-unquote na setup, sa totoo lang po pasensya na kung medyo magdi-disagree ako doon sa iba. Sa tingin ko hindi setup. Sa tingin ko, mas nilaglag. Bakit? Kasi remember, ang context nito remember, si Franco Mabanta, malapit yan kay Marcos. Malapit yan kay Marcos, ang duda ko nga, may basbas ito. Duda ko lang. Okay? Yung kanyang galaw, may basbas. Hindi ko sinasabi kung sino may bumasbas sa kanya. O may mas mataas pa sa kanya. Hindi ko sinasabi kung sino, Pero, that is something na pinag-iisipan ko talaga. May basbas kaya ito nung nasa taas niya para kikilan, di umano, allegedly, si Romualdez? Kasi yung boss niya, kung sino man yun, yung close niya, definitely not the Duterte, okay, ay hinayaan siya tapos para makuhaan etong si Romualdez. Para bagang ganito. Ito, teorya. Hindi ko sinasabing it's a fact. This is just a theory according to what I'm seeing doon sa mga balibalita. Na nagsabi siya doon sa boss niya, hindi ko alam kung sino, hindi ko nasasabihin. Sinabi niyang meron kaming hawak na ebidensya laban kay Romualdez. At malamang sa malamang, hindi alam nung boss niya na sinabing, sige, ilabas nyo na yan. So, nung sinabing ilabas nyo na yan, nilaglag nung boss niya, si Romualdez, ewan ko kung sino yung boss niya, tanga na lang ako, hindi nyo maisip kung sino yun. Sige, laglag mo na yan kasi, tandaan ninyo last year pa pala yan. Pero bakit ngayon lang naganap yung pangyayari? Yang quote-unquote setup, quote-unquote extortion. Parang last year pa pala nag-uusap pero ngayon lang pinush. Ngayon lang pinayagan, parang ganon. Ano ba ang mga circumstances na nangyari? Yung circumstances na nangyari ay unti-unti nang binabanggit ni Remulla si Romualdez as mastermind. Binanggit niya ito, di ba?
pinapakasuhan ng ombudsman si Romualdez. Kasama pa nga daw doon si Chis kahit di naman para lang hindi halata. Sinama si Chis. So pinapakasuhan. After nun, nagkaroon 'di ba yung maingay na tungkol sa hindi palalabasin yung whole departure order, hiningan. Tapos nagsalita si Romualdez. Nagbabanta. Sabi niya, hindi ako papayag, ilalaglag ko kayo. Parang hindi pwedeng ako lang. Sama-sama tayo sa imperno, sarang ganun. Parang ganun ang tipo niya, yung threaten eh. Tapos, parang biglang nagkasa ng entrapment. Nakikita nyo? So matagal na pala yung negosasyon noon, pero ngayon na nilalaglag na si Romualdez ng tunay na mastermind, nilalaglag na siya. Bigla siyang pumayag na, okay, ganun pala ha. Sige, papayag na ako, pero e-entrap ko itong tao ninyo. Medyo checkmate sila dito. Bakit? Ganito kasi yan. Ito isipin nyo lang ito ha. Ito'y haka-haka ko lang naman. Di ko sinasabing fact. Haka-haka ko lang. So, nung nalaman ni Romualdez na nilalaglag na siya ng administrasyon na ito, sabi niya, okay. E-entrap ko ngayon yung tao nyo na nangingikil sa akin. I don't know kung alam ba ng tunay na mastermind yung ginagawa ni Franco. Kasi malamang sinabihan lang o parang inalaw lang siya kasi wala na kaming pakialam dyan. Di ba? Or inalaw lang siya na ilabas mo na yan para malaglag na itong si Romualdez. Pero siyempre dahil negosyante daw, di umano, allegedly, may mindset si Franco Mabanta ng ganyan. Hindi ko sure ha. Hindi ko sinasabing totoo ito ha. Ito'y kwento-kwento lang na naririnig ko. Sabi, baka daw, okay. Sige, ilalabas ko to pero pakikinabangan ko muna. So may hawak talaga silang alas pero pakikinabangan. So, dinimanda ngayon, allegedly, in-extort niya si Romualdez. At si Romualdez naman, okay, ilalaglag ko ngayon o i-entrap ko yung tao nyo. Na-entrap na. Okay, nahuli na. Ito ang tanong. Makakalaya ba? Remember, malapit ito. Nakita nyo naman yung mga photos na lumabas. Kahapon, pinakita rin natin. Yung video. Kasi kung hindi ka close, gagawan ka ba ng surprise birthday party kung hindi ka close ng isang tao? Nandun pa sila? Naintindihan mo ibig sabihin? That is, kung wari, ginawan ako ng surprise birthday party. Uy, by the way, malapit na pala birthday ko sa August, 50 na ako. I know, hindi kayo maniwala 50 ako, pero ganyan talaga nagagawa ng filter. Ngayon, totoo. Paano kunwari surprise birthday party ako ni VP Sara Duterte? Halimbawa lang, pero hindi malabo yun. Halimbawa lang, surprise birthday party niya ako. Tapos i-deny ko na hindi kami malapit. Di ba isang malaking katarantaduhan? Yun nga lang mag-fan sign si VP Sara Duterte ng Madriaga. Sinasabi ninyo, kaibigan, kakilala. Pero yung nag-birthday party at niyakap pa, hindi kaibigan. Double standard di ba? So, anong na-establish dito? Ang na-establish talaga dito, malapit siya kay Marcos at kay First Lady. Ang tanong, sasalbahin kaya siya ni Marcos sa kaso na to? Di ba? Mukhang si Franco Mabantay is just a pawn. Diba? Para lang hindi siya talaga yung nasa likod nito. Mukhang
labanan ito ni Marcos at ni Romualdez. Pawn lang si Franco Mabanta. Ngayon, mukhang i-checkmate ni Romualdez si Marcos. Ang tanong, eto matinding tanong, iiwan kaya sa ere ni Marcos si Franco Mabanta? Tandaan ninyo, meron ng history si Marcos na nanlalaglag ng kaibigan. Nagsimula yan kay ES eh. Talagang close sila pero nilaglag niya. Marami ng pagkakataon na nanlalaglag yan after niyang pakinabangan. Sinong perfect example niyan? BP Sara. Hindi ko alam kung totoo itong naiisip ko. Na ang talagang may hawak o talagang may mastermind nitong kay Franco Mabanta ay ang presidente. Ano sa tingin ninyo? Hindi. Ito'y haka-haka ko lang. Kasi malapit sila eh. Di ba? Dati. Hindi ko alam ngayon. Siya ba? At ginagamit ito na para... Kasi kung mapapansin ninyo, ano ito eh, iba yung galawan ng media na to eh. Kaya noong una, amoy na amoy ko na to eh. Lalo na yung babae nilang host na iginagaya nila kay Mocha. Amoy na amoy ko na eh. Sabi ko, may something dito. May something dito. Di ba? So, after nun, nung nagkalaglagan na, sabi ko mukhang meron na itong alitan. Mukhang naglalaglagan na talaga si Romualdez at si Marcos. I-checkmate ngayon ni Romualdez si Marcos sa pamamagitan ng entrapment na ito. Tandaan ninyo, even if wala sa kapangyarihan na si Romualdez bilang speaker, ay maraming datong si speaker. Hindi natin mapapagkailayan. Kung datong at datong lang, kaya niyang paandarin ang ilang mga politikong nasa enforcement. Yun na lang. Yeah? So, yan ang matinding tanong ngayon. Sasalbahin kaya? Ililigtas kaya ni Marcos etong si Franco Mabanta? Makakapag-bail kaya etong si Franco Mabanta? Di ba? Kasi sabi, bailable daw, ganyan-ganyan. Pero depende kasi yan eh. Meron ako narinig na depende pa rin yan eh doon sa kaso. Kung gaano kalaki yung kaso. Alam nyo naman sa Pilipinas, di ba? Yung pagbe-bail, minsan nakadepende yan kung sino nakaupo sa gobyerno. Hindi ko man, sabihin ba nating separate entity ang executive at judicial, pero we know. Hindi tayo pinanganak kahapon. Di ba? Kaya, yan ang tanong ngayon. Makakapag-bail kaya si Franco Mabanta? Sana sundan ito ng mainstream media. Kaya lang kasi ngayon, tila ang sinusundan ng mainstream media ay idikit si Mabanta sa mga Duterte. Ang problema, tad-tad ng post si Mabanta na malapit kay Marcos. Yan ang problema sa mga, hindi ko sinasabing ganun si Mabanta ha. Kaya tayo, minsan ingat din tayo magpa-picture sa kung kaninong politiko. Ingat talaga ako eh. Kasi ayokong magamit someday. Mas mabuti pang, unless ako sigurado dun sa tao na yun. Di ba? Kung talagang sigurado ako na itong tao na ito, matino ito, yan talaga, pa-picture tayo.
Pero minsan kasi ingat talaga ako sa sa mga ganyan. Kasi baka mamaya makulayan. Even if wala naman, hindi ko sinasabi mga nagpapapicture may kulay Wala. I mean, kaya lang alam mo naman ng utak ng mga tao eh. Minsan gagamitin pa. Halimbawa, yung picture ni Mabanta at kay Mocha doon sa PCOO. PCOO yun walang kinaugnayan si Mocha doon. Nagpunta lang si Mabanta nung time na yun para lang, alam mo, dumalaw-dalaw kasi kakilala. Dalaw siya doon. Tapos nagpicture. Ngayon, lumalabas tuloy na kung ano-ano. At saka yung sinasabi na may partisipasyon siya doon sa yung kay PRRD. Wala ho siyang partisipasyon doon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maraming sa mundo ngayon social climber. Halimbawa, hindi naman sa hindi tayo may nakita kang kotse na maganda. Di ba, papapicture ka, kunwari, bubuksan mo pa yung pinto. Parang ako, ganun social climber. Kaya, unless you're making a point of being funny, pero sa totoo lang po, minsan nature na ng tao yan yung ganyan. Kaya nga, nakakatakot din minsan tuloy natin. Tuloy. 150 million pesos umano ang halaga na hinihingi ni Mabanta kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay umano ng katiwalian ng dating House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang halaga na babayaran umano in cash. Nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Meron deadline So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video. Isa sa ilalim pa ang expose video sa pagsusuri ng NBI forensic team. Ang NBI po will act on evidence. Evidence-based po tayo even dito sa nangyari na to. Sinundan natin kung saan po pumunta yung ebidensya. Sumailalim na sa online inquest proceedings sina Mabanta sa reklamong robbery extortion. Dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa sina Mabanta. Si Mabanta ay bahagi ng campaign team ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 presidential elections. Kilala rin siyang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May libo-libong followers sa social media si Mabanta, kung saan madalas siyang mag-post ng mga komentaryo sa politika at iba pang national issue. Ayon sa NBI, hindi nila pinag-iinita ng mga kritiko ng gobyerno. Huwag raw haluan ng politika ang operasyon ng NBI. Kung may mga personality na tumitira reputational attacks to gain money, to gain position, dapat yun yung managot. Pero yung NBI, let's be fair to the men and women of NBI, law enforcement itong mga to. Nagbabalita mula sa front. Alam mo, Director, we are fair to the NBI. But to you, hindi. Hindi sa totoo lang. As a matter of fact, ang turing nga daw sa'yo, di ko alam kung totoo may mga nagkikwento sa akin na taga-loob dyan. Ang turing nga nila sa'yo, tagalabas Which is totoo naman kasi talaga na tagalabas ka. Hindi ka naman talaga masasabi nating from the ranks Di ba? Ikaw naman talaga tagalabas. Ngayon, ang tanong lang, fair ka ba? Sure ako yung mga NBI, fair. Yung mga agent na naandyan, yung mga career officer, fair yan. Pero ikaw, you're a politician. Period. You are a politician. And you were appointed by the president. And so far, ang mga nahuhuli, lahat, quote-unquote, nagkikriticize sa presidente. Not necessarily a Duterte supporter. Let me be clear, not all na nagkikriticize kay Marcos ay Duterte supporter. Marami dyan nagkikriticize kasi talagang ayaw lang si Marcos. Marami din dyan na ginagamit lang ang mga Duterte. Marami din dyan ang namemera lang. Kaya kinikriticize. So, let's be fair. You want fairness? I'm telling you, being fair. Kung anong tunay na pagiging fair.
So, ang dami-dami dyan na binayaran para banatan si VP Sara Duterte. Bakit hindi ninyo yun i-case build up yung mga ganun? Kasi meron nga dyan, ewan ko kwento-kwento lang, di ba? Na talagang namemera lang na mga vlogger. Bakit hindi ninyo ini-entrap o kini-case build up? Kasi mantakin mo eto. Bigyan ko kayo. Simple lang naman ito Simple lang mga kababayan. Walang trabaho. Okay? Mahina yung views ng YouTube. Kasi okay lang ako kung walang trabaho. Okay lang. Kung malakas yung vlog niya sa YouTube. That's alam naman natin, social media, malakas financial yan, di ba? Ang sabihin, sa ibang bansa, talagang trabaho ang pagiging vlogger. At mas malaki pa ang kita niya kaysa sa mga executive. Which is totoo naman talaga. Alam natin yan. Okay? Pero ito ang tanong. Marami dyan, kung nagkikriticize kay VP Sara Duterte, wala namang followers. Mahina naman ang kanilang YouTube. Pero bigla nagkakakotse, bigla dati nasa kubo-kubo lang, ngayon nasa magandang condominium na. Paano nangyari yun? Di ba? Paano nangyari yung mga ganun? Doon mo malalaman. Wala itong mga mahina ang views nito sa YouTube. Laging ambad dahil sa pagmumura And to be transparent, sa Facebook mahina ang kita diyan. As in dati malakas. There was a time na ng isang buwan ata lumakas. Binago nila yung algorithm. Tapos nung napansin nilang kumikita yung mga tao, dinrap nila. Alam mo yung 1 million na reels, kunwari na views na reels, wala pang $30 yun. Pinapakita sa akin ni Sir Jack, kasi hindi ako nakaka-1 million Si Jack pinapakita niya sa akin, tapos sabi na nga namin, "Uy, manlibre ka, lakas nung reel mo," ganyan-ganyan. Tapos papakita niya, ang baba. Ang baba. Ang hina talaga nung kita. Kaya nga, paano unless may trabaho, di ba? Meron silang istasyon na binabayaran sila na pinagtatrabahuhan, kahit mahina ang vlog, di ba? Kasi you're hired. You are an employee. Or you have a business. Kaya nga alam mo, hindi mo pwedeng masabi na fair ka. Sorry ito. Ito matindi ito kasi sinabi ni Lacson na wala daw mastermind. Manlupit. Nagulat ako dito Sabi ni Lacson. Panoorin ninyo. Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na walang overall mastermind sa nabistong flood control scandal. Git pa niya hindi maaaring obligahin na dumalo ng pagdinig sa Senado si dating House Speaker Martin Romualdez. Balita, Mar Gabriel. Mar. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Saka sabi ko di ba, para Wala daw overall mastermind. Napakakalokohan nito, Lacson. Sobra. Alam natin na may korupsyon. Alam natin na may flood control. Paano nangyari yun? Bilyon yung pera. Saan nagsisimula? Sa executive. Sino nag-a-approve? Di ba? Legislative. Kanino pipirma? Babalik ang pirma. Sa executive. Sino mag-execute ng pera na ilabas at ibigay doon sa mga kontraktor? Executive. Tapos sasabihin mo, walang mastermind? Ang laking kalokohan nito, mga kababayan. Si Raulo na lang talaga maniniwala dito. Sorry pero that's the truth Si Raulo na lang talaga maniniwala dito kay Lacson. sitik
Matapos ang 8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala raw nakitang overall mastermind sa nabistong Wow! flood control scandal ang chairman nito na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, Lupit. walang iisang personalidad na nagmando para maisagawa ang malawakang korupsyon. Ang meron daw ay mga mastermind sa regional level. Merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun talaga sindikato yun. As we know, merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente. Yun ang gustong Well, if tumbukin. they have the evidence, no, present nila. Magdala sila. Lacson! Evidence! Si Diskaya, idiniin nyo, nagbigay na ng evidence. Eto this is how foolish Lacson is. Sorry Lacson, pero tanga ka talaga eh. Mantakin mo, yung kontraktor ang nagbibigay ng pera sa mga congressman o sa mga opisyal ng gobyerno. Eto, isang kontraktor, sinasabi na niya, eto si, nag-ano sa amin, si Romualdez. Ano sabi mo? Anong pinalabas nung mga pangyayari nun? Lalabas na eh. Biglang nagkapalitan ng leadership. Biglang yung Blue Ribbon, hindi na in-entertain si Sinong kinontrol? Yung mga taga-DPWH. Remember, recipient lang yung mga taga-DPWH. Tumatanggap lang. Mula saan? Sa kontraktor. Kasi sila binabayaran. Tapos yung kontraktor sila magbibigay. 'Di ba yung mga kontraktor nga nag-a-advance pa? Dahil yung pera wala pa from the government, mag-a-advance payment sila sa mga opisyal ng gobyerno. Tapos biglang tinuro na sila Revilla, sila Chis Escudero, dinadamay si... Alam mo, halatang-halatang diversion si Chis Escudero, si Revilla, si muntika na si Villanueva, tapos pati si Estrada. Diversion yun eh. Hindi naman yun nabanggit ni ni pangalan nito nung kontraktor na si Diskaya eh. As a matter of fact, mamaya papakita ko sa inyo. Yung mga testigo, kuno, laban kay Revilla, di ba? Lahat po yun. Pinakita na natin dito, lahat po yun. Walang direktang kaalaman kay Revilla. Sino lang ang nagturo? Yung isa lang na nakatanggap din. Bakit niya tinuro? Kasi nga, hindi pa pwedeng ako yung maraming natanggap. Kailangan merong iba para maligtas yung sarili ko. That's the motive. Di ba? Alam mo, simpleng utak ng mamamayan, maiintindihan ito eh. Yung mga kontraktor, katulad ni Diskaya, ang itinuro nila si Romualdez at si Zaldico. Tapos biglang lumugwak. Ayaw sa kanya pakinggan. Tas sabihin nyo, walang ebidensya. Pangalawa, 18 Marines. Nagsasalita na. Hindi pala 18, 16 lang. Yung mga ex-security ni Zaldico nagsasalita na. Sinasabi namin, ito, nahatira namin, ito, si Romualdez ang bla bla bla. Sinabi na nila yan. Ayaw mo ipatawag. Kasi sabi mo walang ebidensya. Ginagago mo ba kami? Hindi totoo, Lacson. Ginagago mo ba kami? Pangatlo, si Zaldico na mismo nagsasabi, inutusan siya, i-insert ito, ganito, ganyan. Ayaw niyong interviewin via Zoom, pwede naman. Basta manumpa lang siya doon, kahit sino mang kasi pinaliwanag ito ni Marcoleta eh. Pwede naman siya mag-Zoom kung nanganganib siya. Isasaksak niyo pagpipilitan ninyo. Hindi, kailangan mag-appear siya dito. Tapos, ikukulong. Ang labo mo talaga, Lacson eh. Tapos, hihirit ka na naman. Isipin mo, 3 na yung ebidensya na yan. Hindi ko sinasabing totoo. Pero sana man lang, inimbitahan mo at pinakinggan mo at magpaliwanag. Hindi eh. Hindi mo pinakikinggan eh. Ayaw mong tanungin eh. Sasabihin mo walang ebidensya.
Oh. Tapos ayaw mo pang imbitahan kuno si Romualdez dahil courtesy. Ninakawan na nga tayo, courtesy pa. Hindi ko sinabing si Romualdez ang nagnakaw. Ang sinasabi ko, yung bansang Pilipinas, ninakawan na. Tapos iisipin mo pa yung lintik na courtesy mo. Diba, kung gusto mong malaman ng katotohanan, alamin mo na. Tanungin mo na yung pinagbibintangan na yung kapitbahay, courtesy pa. Kasi sabihin mo ngayon, walang mastermind. Sino maniniwala sa'yo, mga tanga? Init ng ulo ko, gagigising ko lang eh. Nang magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. O yan naman pala mga kababayan, wala pala siya talagang gustong tumbukin. So ibig sabihin, hindi niya gustong tumbukin yung tunay na may sala. Di ba? Eh, yun naman pala eh. Inilatag ni Lacson sa plenaryo ang partial report ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng privilege speech matapos itong hindi makakuha ng sapat na pirma mula sa mga miyembro ng komite. Isa sa mga hindi pa lumagda dito, si Senator Rodante Marcoleta na kinwestiyon pa ang paggamit dito ni Lacson bilang precondition sa interpelasyon. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Maging si Senator Jinggoy Estrada, hindi raw lalagdaan ang partial report. Ano po, sorry? A partial committee report. Dapat final. Kung hindi na siya magpapatawag ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee, dapat final na. Sabi ni Lacson, kinailangan niyang gumawa ng partial report dahil sa haba at sa lawak ng investigasyon. Minabuti kong hatiin eh. Kasi imagine kung tatapusin natin lahat, baka abutin tayo ng 1,000 pages. Tapos ang mas maganda na yung i-parcel mo. Grabe yung palusot ni Lacson, nakakabuisit, no? Diba, nakakabuisit. Ginagawang tanga yung taong bayan. May pahati-hati pa siya. Nakakainis eh. Sa totoo lang, nakakapikong ka na. Kasi gagawin mong dahilan para hindi ipagpatuloy yung Blue Ribbon dahil hindi pumipirma yung mga kasamahan mo. Bakit sila pipirma sa partial report? Hindi pa nga kumpleto. Ano yun? Pipirma ka ng kontrata. O, pasensya na kayo ha. Kuwari, kausap mo yung kanegosyante, ano mo. Yung first page lang ang ipapakita ko muna ha. Partial lang muna, yung contract. Pero pirmahan nyo na. Doon sa third page. Yung third page, yun yung mga signature. Yung second page, yun yung kumpleto na. So, bago ko ibigay sa inyo at magpatuloy tayo sa negosyasyon, pirmahan nyo muna yung first page. Sandali, bakit ganun? Tapos sasabihin mo, hindi na tayo magpapatuloy sa negosyasyon na to. Bakit? Hindi nyo pinipirmahan yung first page eh. Sabi nung kausap mo, ipakita mo na kasi lahat. Paano kami pipirma niyan kung hindi mo kami ipapakita lahat? Hindi, partial lang. Kasi dadami to pagka ano. Lokohan eh, no? Nakakabuisit. Para get done with yung na-cover, tapos yung susunod na phase, edi i-absorb na lang o masubsum na lang yung partial committee report doon sa main committee report. Grabe. Sa chairman's report ni Lacson, inilabas niya ang mga nakalap na ebidensya at mga personalidad na inirekomenda ng komite na kasuhan, kabilang ang mga DPWH official at ilan nilang kasamahan sa Senado, kabilang sina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Estrada. You're not bothered by it? Not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ng LBRFO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez kung nag-hearing sa House na
Socorro Oil nag-insert ng 355 million. Sinabi naman dito na wala nang dalawa insertion. Pero talaga nang nakapakilalam sila. Tama nga naman hindi pirmahan. Paano ko doon sa yung partial, yung kalahati biglang nandun ang pangalan nila, nila Estrada, tapos pinirmahan nila. Tayo nang gaguhan no? Nakakabuisit ito si Lacson. Sa totoo lang nakakabuisit ka. They won't take it as a gospel truth. For further investigation naman ang rekomendasyon ng komite kay dating House Speaker Martin Romualdez na muli raw iimbitahan sa susunod na pagdinig. Pero sabi ni Lacson, hindi pa rin siya maaaring obligahin dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Kaya nga sabi ko kanina wala sa hulog eh. Hindi makita. Ikaw ang wala sa hulog. Merong time-honored tradition na mulat sa pool na nag-open yung Congress, naandyan na yan. Bakit natin? Ito yung palusot ni Lacson na ayaw niyang imbitahan itong si Romualdez. Kasi daw, meron ng tradisyon. Alam mo, Lacson, mas aatupagin mo pa yung tradisyon kesa sa mahuli ang korupsyon. Diba? Yung korupsyon po ba, nire-respeto niya ng tradisyon? Again, this is not a law or a rule. Therefore, this is a tradition. Alam mo, dahil sa tradisyon, maraming nagkakasakit. Bigyan kitang halimbawa. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa tradisyon. Wala akong tinitirang relihiyon dito. Pero mahilig tayo sa tradisyon. Ano yung tradisyon? Huwag kang maliligo sa gabi dahil pag natulog ka na basa ang buhok mo, masisira ulo mo. Yan ang tradisyon natin Paniniwala natin ganyan So maraming natulog at pagising may lisana. Ang bantot ng buhok. Totoo. Kaya nga dito sa kondo, dami naggagano ng mga yaya Yung nagkukutuhan. Bakit? Naniniwala kasi sa tradisyon na wag maligo sa gabi kahit na arawan ka na ng todo-todo Tama, mali. Tradisyon, nagkakasakit. Ano pa tradisyon? Pagkatapos mong umuwi at mapagod sa trabaho, wag ka din maliligo. Bakit? Mapapasma ka. Diba? So, ano nangyari yun? Nagkaputok ka. Nayari yung health mo. Pero kung i-imagine niyo to, yung mga nag-gym, pagkatas mag-gym, naliligo. Di naman sila napapasma. Pero ikaw, na nag-commute lang, ayaw mo maligo kasi mapapasma. Kasi nga tradisyon. Maraming namamatay dyan sa mga tradisyon. Sa totoo lang. Yung mga naliligaw. Kaysa na inasahan yung cellphone, Google Map, hindi, bidaligtad yung damit. Pagbaligtad ng damit, mahahanap ko na ito. Ayun, dilakad sa gabi, bigla nalaglag sa bangin, patay. Tradisyon kasi kailangan palitan yung damit, baligtarin yung damit pag naliligaw. Hindi umasa, may Google Map naman. Mali. Hindi, ito exaggerated na yan. Pero ang point talaga dito, ninakawan na tayo ng limpak-limpak na salapi. Bilyon-bilyon. First time in the history of the Philippines, dinaeg ng administrasyon na to ang ginawang pagnanakaw nung panahon ni Marcos Sr.
dinaeg in how many years? In less than 6 years. Yung pagnanakaw ng 20 years na mahigit ay dinaeg ng 6 years. More than times 2. Tapos gusto mo respetuhin natin yung tradisyon? Bakit yung mga magnanakaw ba? Sandali, tradisyon natin. Nakawin natin unti-unti lang. Barya-barya lang muna. At tradisyon na rin, pag nagnakaw tayo, gaganunin natin sa ano, gaganyan-ganyanin yung pera sa pagbumukha ng mga congressman. Ano ba? Lintik na tradisyon yan. Sasalungatin yun. Kung gusto niya, siya humila kay Speaker Romualdez dito. Bukod kay Romualdez, Gusto mo? Tumabi ka dyan! Tumabi kang Blue Ribbon Committee head. Mag-resign ka. Hayaan mo si Marcoleta para makaladkad dyan. Maghahamon ka ng ganyan, hindi mo naman panindigan. iminungkahi rin ni Marcoleta na imbitahan sa susunod na pagdinig sina Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, dating Governor Luis Chavit Singson, 18 dating sundalo, at si dating... Ayan, si Singson. Pinasinungalingan din niya yung sinabi ni Lacson na hindi daw sumipot. Nandun na daw siya, tapos biglang may dumating na letter na kinakancel. Natakot. Urong ang bayag di umano, allegedly, ni Lacson. Congressman Zaldico sa pamamagitan ng apostilled sworn statement. Sabi ni Marcoleta, nalulungkot daw siya dahil tila nawala na ang political will ni Lacson na dati niyang hinangaan noong siya pa ang chief PNP. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Hindi ko rin alam eh. Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ako Hindi din. naman ako nagbago. At hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync. Hindi, ikaw. With reality. O sige, tanungin natin ng taong bayan. Sino ang wala sa hulog? Si Lacson o si Marcoleta? Lagay nyo dyan. Number 1, si Lacson ang wala sa hulog. Number 2, si Marcoleta ang wala sa hulog. Komento nyo nga, mga kababayan. Lacson o si Marcoleta ang wala sa hulog? Mar Gabriel, para sa 100% balita. Ito, birada ho ni Marcoleta. I-play natin kasi maganda ho ito eh. It could be a trap, Mr. President. Sinasabi Okay. niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient. Tama yun. Inconsistently consistent. But resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Kahapon po ay narinig na rin natin sa wakas ang pinakahihintay nating ulat ukol sa mga ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies. Ngunit, Ginoong Pangulo, ang isa pong mabigat na tanong ngayon ay hindi lamang kung anong laman nito, kung hindi paano ito iniharap sa sambayanan. 9 months from the initial hearing, 5 months from the time we released the so-called minority report, and 2 months from the time I delivered my privileged speech regarding the delays in this flood control investigation. Better late than never, ika nga. Subalit, nakakapagtaka naman ata na matapos ang lahat ng panahong iyon, ano po ba ang inihain sa Senado? Hindi isang formal na committee report, Ginoong Pangulo. Hindi isang rekomendasyong may bigat at otoridad ng komite. Kung hindi isang progress report na piniling ihatid sa pamamagitan ng privilege speech.
kahapon ng chairperson. Tapos ayan pa ha, 'di ba? Hindi ipinakita, ginawang privilege speech, tas ayaw pa siyang matanong. Bawal tanungin. Ang lupit ano? Dinaig mo si Kim Chiu, bawal lumabas. Ito bawal tanungin. Kung ganito lang din pala ang kahihinatnan, bakit kailangan pa niyang paabutin ng ilang buwan ang paglalahad kung ang tunay na nais ay may paalam sa taong bayan ang kinahinatnan ng mga pagdinig? Kaya ang isa pong pinakamalaking tanong ng lahat ay nasaan po yung progress sa paghahanap ng bayan ng katotohanan? Ano na po ang nangyari sa komite na siyang dapat nangunguna sa pagsisiwalat ng korupsyon at sa paghahanap ng pananagutan? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. If there's a will, there's a way. Bungad ni Senator Lacson kahapon. Kilala siyang magaling na investigador nung panahon niya sa kapulisan. Kung nanaisin niya talaga na tuntunin ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensya na kanyang binigyan pa ng diin, dapat ay hindi niya tinitigilan o ipinagpapaliban ang mga pagdinig. Sinasabi niya na marami daw akong dahilan kung bakit hindi ako pumipirma sa partial report. Ngunit mas marami akong katanungan sa kanyang sariling mga dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol sa bagay na ito. May mga napako at pabago-bagong desisyon tulad ng Abril 14, naka-schedule ang pagpapatuloy ng hearing sa Blue Ribbon Committee ngunit biglang ipinagpaliban. Yon, bakit? Ngayon naman, ang kondisyon sa partial report na hindi raw magpapatuloy, Ginoong Pangulo, ang pagdinig hanggat hindi napipirmahan ang partial report. Daming palusot, no? Isa itong malinaw na pag-atras sa nauna niyang sagot sa akin nung siya'y direktang tanungin ko sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. Gaya ng pagtiyak niyang ipagpapatuloy ang investigasyon nang lumabas ang balita tungkol sa pagkahuli ni Zaldico. The quest for truth has been effectively hostaged by the whims of the chairperson who emphasized that he respects the decision of his members, but then said that there will no longer be any hearings unless and until the partial report has been signed. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him and his report. Mr. President, are all members of the committee mandated or obligated to sign committee reports? Can members of the BRC be compelled to sign a partial report? There is nothing in our rules that says so, Mr. President, because his statements appears to imply that the delay in the release of the committee's partial report is the fault of the committee members themselves. How can the chair say that refusal to sign is tantamount to blocking the committee report? Grabe, no? Refusal to sign, tantamount to blocking the report. Para bagang inilipat niya pa yung kasalanan dun sa mga ayaw pumirma ng partial report. Partial nga eh! Isn't it the minority who submitted the so-called minority report to awaken the committee chair in submitting the report that was long overdue? Siya ay iniluklok ng taong bayan sa posisyon dahil sa tiwala nila sa isang tinaguriang independent fiscalizer ng Senado. Kumisan nga, Ginoong Pangulo, ay na-associate siya bilang corruption czar, moral crusader, Mr. Clean, Mr. Righteous, Holy Willie, Grabbuster. Ngunit imbis na gampanan ang kanyang tungkulin sa mamamayan, gumagawa pa siya
ng isang imposibleng kondisyon ang pagpirma sa partial committee report para lamang hindi ituloy ang pagdinig. Moreover, Senator Lacson is again spreading this false narrative na kapag hindi ka pumirma, hindi mo sinusuportahan ang pagtataguyod ng accountability laban sa korupsyon. Let's correct this false narrative, Mr. President. Hindi minamandato ng tuntunin ng Senado na ang lahat ng miyembro ng komite na pumirma sa bawat report na nilalabas ng komite. At the most of it, sumasang-ayon ka kaya ka pumirma. So let this be a clarification to the false narrative being peddled by the chairperson. I haven't signed the report not because I don't advocate for accountability, but because the report itself is incomplete and thus could be biased, Mr. President. To press the committee members into signing a document they are not fully convinced risks compromising both the integrity of the process and the credibility of the committee. Anong kasiguraduhan ng mga miyembro ng komite na ang kanilang pagpirma sa partial committee report ay hindi gagamitin para tuldukan ang mga pagdinig at iwasan na ang paggawa ng matagal na inaantay ng taong bayan na final report? Yan. Anong gagawin o magagawa pa rin natin, Ginoong Pangulo, kung sakasakaling sabihin niya na tapos na ang pagdinig, total majority na ang nakapirma? It could be a trap, Mr. President. Yan. Bukod pa rito, Mr. President, may isang bahagi po sa nasabing privilege speech ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation for the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, na tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Marahil dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya't nakapagtataka na nitong umaga, kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang din at itulak ang parehong naratibo laban sa akin. Ano yon? Yung allocable kuno. Noong una hindi pinansin, tapos biglang, ano to? Is that a paid interview? Ginagawa yan ng mga politiko. Paid interview. Bakit? Kulang ba sa press release? Yung propaganda mo laban kay Marcoleta? Nagtatanong lang ako, ha? Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya. Ayaw! Meron pa siyang ikinuwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways. Ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Alam mo, etong mga bagay na to, Juan, kung yan ay totoo, bakit makulit si Marcoleta na ituloy yung pagdinig? Di mabubuking siya. Obvious naman di ba? Ikaw na nga yung nagtutulak sige na, tuloy na natin yan. Ikaw yung may ayaw Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila ng mga proyekto. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan
ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Oh. Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo, halos lahat daw ng mga senador noong 19 Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ayan. So, kala ko may kasunod pa. Anyway, alam mo mga banateros tayo maging matsyag kasi yung mga nangyayaring ganito sa ating bayan talaga namang imposibleng walang mastermind at sigurado tayo mukhang may mastermind na pagtakpan ang mga pangyayari dito sa flood control. Banateros, tandaan natin sa mga panahon ngayon, hindi sapat na makinig ka lang sa headline. Okay? Hindi yung mga clickbait. Kailangan marunong tayo magtanong kung sino ang nakinabang at sino ang pinapatahimik. Kung totoong walang mastermind, bakit ang daming duda? Kung totoong patas ang batas, bakit parang iisa lang ang direksyon ng mga hinuhulit iniimbestigahan? At kung talagang walang political pressure, bakit parami ang natatakot magsalita? Kaya kayo, mga banateros, bawat isa sa atin, huwag tayo basta magpapadala sa ingay ng propaganda. Himayin natin ang facts. Bantayan natin ang mga galaw ng nasa kapangyarihan dahil karapatan nating malaman ang buong pangyayari at katotohanan. Comment nyo sa baba ang opinion nyo. Set up lang ba ang lahat o may mas malaking operasyon na hindi natin nakikita? Kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutan mag-like, share. Pwede rin, i-click mo na rin notification bell dyan para ikaw ay ma-inform. Para lagi kayong updated sa totoong balitang hindi basta-basta ipinapakita ng mainstream media. Ako po si Banat Bay, mabuhay ang ating bansang Pilipinas.